Magandang araw sa iyo. Ito na naman tayo sa PPH Podcast TV. Hatid po sa inyo ng Philippine Property Homes Marketing and Development Corp. Oo. At ngayon, may pag-uusapan tayong medyo seryoso pero napaka-importante, lalo na kung nagbabalak kang bumili ng lupa. Tama. Tungkol ito sa isang bagong desisyon ng Korte Suprema, no? March 25 lang to lumabas. Exactly. At ang sinasabi, hindi na raw, alam mo yon, sapat na tingnan mo lang yung titulo. Parang, malinis yung papel, okay na to. Hindi na raw ganon. Oo, kailangan daw talaga ng mas malalim na pagsisiyasat. Oo. Yung tinatawag na due diligence. Yun. So yun ang mission natin ngayon. Para maintindihan mo, ikaw na nakikinig, gaano kahalaga yung due diligence na yan para iwas aberya. At may perfect example tayo dyan, yung kaso ng mag-asawang Manalise. Interesting to. Sige, kwento mo nga. Ano bang nangyari dyan? So, etong mag-asawang Manalises, bumili sila ng lupa. Ang nagbenta, isang Karina Pinpin. Pinakitaan sila ng titulo, mukhang okay naman, malinis. Okay. Standard procedure yon, di ba? Titignan mo titulo. Oo, pero eto na, lumabas na yung titulo pala na hawak ni Pinpin, nakuha niya sa hindi magandang paraan, pandaraya. Ha? Paanong pandaraya? Gumamit daw siya ng peking affidavit of loss para makuha ng bagong kopya ng titulo, yung owner's duplicate. Tapos, hindi lang yun, gumawa pa raw ng peking deed of sale. Grabe naman yan. So, yung mga Manalises, anong naging depensa nila? Naniwala lang sila sa papel? Yun nga ang sabi nila na innocent buyers daw sila for value kasi nag-rely sila doon sa certificate of title na mukhang valid naman daw. Make sense naman yung initial reaction nila. Pero hindi yun kinagat ng Korte Suprema. Sabi ng Korte, teka muna, may mga red flags eh. May mga senyales na dapat nagbigay babala sa kanila. Ano yung mga red flags na yon? Una, yung deed of sale na pinakita ni Pinpin sa kanila. Napansin ng Korte, ginawa at ninotaryo yun pagkatapos ng mamatay yung mga original na may-ari. Suspicious yun, di ba? Oo nga, patay na yung nagbenta, tapos may notaryo pa. Medyo malabo. Pangalawa, at ito matindi, yung presyo. Alam mo ba kung magkano binili ni Pinpin yung lupa? Nasa 250,000 pesos lang daw. Tapos binenta niya sa Manalese ng 3.3 million. Wow! Ang laki ng talon. From 250K to 3.3 million, dapat nagtaka na sila doon. Exactly. Sabi ng Korte, dahil binaliwala nila itong mga senyales na to, hindi sila maituturing na bumili in good faith. Kulang yung kanilang pag-iingat, yung pagsisiyasat. Alam mo, kung kailangan mo ng tulong sa pag-verify ng mga ganito, sa pagbili o pagbenta ng property o kahit anong real estate concerns, nandito ang Philippine Property Homes Marketing and Development Corporation para tumulong sa'yo. Importante yan. Kailangan talaga ng gabay minsan. At itong issue na to, may basehan talaga sa batas natin. May Presidential Decree no 1529, yung Property Registration Decree. Yung batas sa rehistrasyon ng lupa. Oo, sinasabi doon na yung isang reissued na titulo, yung duplicate lang na galing sa nawala daw, hindi yun kasing bigat o kasing reliable nung original na nasa Registry of Deeds talaga. So, ibig sabihin, kung duplicate title ang hawak ng nagbebenta? Dapat mas maging alerto ka, mas mag-investiga ka. Kailangan mong i-cross-check talaga doon sa pinaka-source sa Registry of Deeds. Okay, gets ko. So, hindi lang yung papel na hawak mo ang basehan. Tama. At isa pa, yung konsepto ng constructive notice. Mahalaga to. Ano yun? Constructive notice? Ibig sabihin, lahat ng transaksyon na nakarehistro doon sa Registry of Deeds, kasama na yung mga affidavit of loss, yung pag-issue ng bagong titulo kay Pinpin, sa kasong to, parang sinasabi ng batas na dapat alam mo na yon. Kasi public record siya. Oo, public record. Available siya para makita ng publiko. Kaya hindi pwedeng sabihin ng mga Manalese na ay wala kaming alam dyan. Kasi nandoon yun naka-annotate dapat sa titulo sa RD. Malinaw. So yung due diligence kasama talaga yung pag-check mismo sa Registry of Deeds, hindi lang sa hawak na kopya ng titulo. Tama ka dyan. Ang programang ito, muli, ay hatid sa inyo ng Philippine Property Homes Marketing and Development Corp. Pero alam mo, may isang
Interesting na pananaw din si Associate Justice Inting dito sa kaso. Ano yung sinabi niya? Sumang-ayon ba siya sa desisyon? Sumangayon siya na dito sa specific na kaso ng Manalisi, oo, talagang may kapabayaan sila. Malinaw yung red flags eh. Okay. So ano yung concern niya? Nag-aalala siya na baka yung ruling na to maging sobrang pabigat naman para sa mga ordinaryong mamimili. Kung lahat na lang ba, kahit malinis tingnan ng titulo, kailangan pang mag-conduct ng parang full-blown investigation. Parang, di ba yung purpose ng Torrens title system natin is para maging reliable yung titulo mismo? Exactly. Baka daw mapahina nito yung tiwala ng tao sa sistema. Kasi aasa ka sa titulo, tapos kailangan mo pa palang mag-imbestiga ng todo-todo. Parang nawawala yung point ng pagkakaroon ng maaasang titulo. Valid point din yun, no? May balancing act na kailangang isipin dyan. Oo, mahirap na balanse yun. So, ano ngayon pinakamensahe para sa iyo na nakikinig? Simple lang. Yung due diligence, hindi yan optional. Critical yan. Kailangan talaga. Huwag kang basta-basta maniniwala sa itsura lang ng titulo na hawak ng nagbebenta. Importante, silipin mo yung records mismo doon sa Registry of Deeds. Check the history, yung mga annotations. Oo. At maging mapanuri ka sa lahat ng detalye. Yung presyo, yung mga dokumento, yung mga petsa, kahit yung kwento sa likod ng bentahan. Kung may something na off, huwag mong baliwalain. Tama. Trust your gut pero verify mo pa rin. At syempre, ulitin natin, kung medyo nalilito ka pa or kailangan mo ng ekspertong gabay sa mga prosesong ito, sa pagbili man o pagbenta, o kahit anong tanong mo about real estate, nariyan ang Philippine Property Homes Marketing and Development Corp para umalalay sa'yo. Totoo yan. At bilang panghuling tanong na iiwan namin sa'yo para pag-isipan. Sa tingin mo, paano kaya mababalanse ng sistema yung pagprotekta sa mga buyer laban sa mga manloloko, pero hindi naman masyadong nagiging komplikado ang proseso? O nga no? Paano yung hindi masisira yung tiwala natin sa titulo ng lupa? At ano kaya yung mga practical na hakbang na ikaw mismo ang pwedeng gawin bago ka pumirma ng kahit anong kontrata sa pagbili ng property? Ano yung checklist mo dapat? Magandang pag-isipan yan. Pag-isipan mo yan hanggang sa susunod nating talakayan dito sa PPH Podcast TV. Tandaan, ang programang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Property Homes Marketing and Development Corp. Ingat po kayo!